Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ninyo kaming samahan sa pagbabalita tungkol sa ilan sa mga aktibidad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo dito sa Iglesia ni Cristo News Live. Mapapanood din po ninyo ang programang ito via Facebook at YouTube sa INC News and Updates. Narito ang headlines ngayong Miyerkules ng gabi, Hunyo 17, 2026. Pagbabautismo sa mga distrito eklesyastiko ng Metro Manila South at Agoo, La Union, kinasabikan ng mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa iglesia. 50th anniversary ng lokal ng Burnaby, distrito eklesyastiko ng British Columbia, masayang ipinagdiwang ng mga kapatid. At mga kapatid sa distrito eklesyastiko ng San Diego County, maalab na nakiisa sa blood donation drive sa pangunguna ng Felix Y. Manalo Foundation. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Iglesia ni Cristo News Live. How important is education and skills to you? And where would you want to use them? Watch the latest episode of CSD, Learning New Skills to Care for God's Children, here on INC TV. Para sa mga detalye ng ating mga balita, muling naragdagan ang bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Metro Manila South matapos ang ginanap na pagbabautismo sa lokal ng Madrigal. Kabilang sa mga nabautismohan sina kapatid na Jenny Sucaldito at Caralim Siaco. Narito ang report ni kapatid na Edward Vivar. Isa si kapatid na Jenny Sucaldito sa maraming sumailalim sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo na tumanggap ng bautismo sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila South. Ako po ay isang junior assistant manager sa isa pong bangko. Honestly, wala po akong idea what INC is or Iglesia ni Cristo. And then meron po akong friend of friend na nakikita ko sobrang active siya sa church. So out of curiosity, sabi ko, pwede bang sumama sa church? So doon po nag-start. First pagsamba, sobrang amazed po ako kasi organized sa loob, sobrang disiplinado. Tapos, nakakagaan sa loob na pagpasok mo, lahat po nakafocus sa pakikinig ng aral at salita ng Diyos. Isinagawa ang banal na okasyon sa lokal ng Madrigal. Napuno ang gusaling sambahan ng lokal ng mga nakatakdang bautismohan at maging ng mga kapatid na nagmalasakit para maanyayahan sila at madala sa tunay na iglesia. Pinangunahan ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos ni kapatid na Jeric de la Cruz, ang tagapangasiwa ng distrito ng Metro Manila South. Binigyang diin niya sa mga nakatakdang tumanggap ng bautismo ang kahalagahan ng pamumuhay ng ayon sa mga kalooban ng Panginoon Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kahit nariyan ang matitinding suliranin, mabibigat na bagabag,
ay patuloy sa pakikipagkaisa na maitaguyod ang masiglang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, maging ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. At bilang kahayagan ng kasiglahan ng mga kapatid, sa kabila ng iba't ibang uri ng suliranin, dito po sa aming distrito ngayon ay naisagawa po ang pagbabautismo, na kung saan ay napakaraming tao po ang tumanggap ng banal na bautismo. Matapos ang pagbabautismo, agad na idinaos ang Welcome Kapatid Ko program sa isang covered court na nasa tapat ng lokal ng Madrigal. Tampok sa programa ang pagtatanghal ng mga Iglesia ni Cristo Original Music. Nakausap namin sa venue si kapatid na Cara Limsiaco na isang bagong bautisado sa iglesia. Ako po ay currently nagtatrabaho sa San Pedro Laguna call center, and yung main office po namin is naka-base sa Barcelona. Malaki po yung adjustment kasi pabago-bago po yung schedule ko sa trabaho. Minsan night shift, minsan po mid shift, pero nakakaya naman po na pagsabayin sa pagsamba. Masaya po kasi welcome na welcome po ako sa iglesia. Patuloy po ako sa pagsamba at dapat ko po na ito sa walang pagtatrabaho para sa pagsamba. Maaasahan po ng namamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na ang mga kapisadang pansambahayan po ay magiging malakas po nilang katuwang para po patuloy na maisagawa ang pangangalaga mula po sa mga bagong bautisado at maging sa lahat po ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo para po maipaabot ang pagmamahal ng pamamahala sa lahat po ng mga kapatid. Nagagalak sina kapatid na Jenny at Cara at ang iba pa dahil nahanap na nila ang tunay na relihiyon na dapat nilang aniban kung saan meron silang kapayapaan ng isipan. Ang overwhelming, ito na yung inaantay ko after how many months, mababautismuhan na ako, magiging official na. Naiyak po ako kasi kanina sa loob. Sobrang emosyonal kasi parang sabi ko, itong nararamdaman ko, totoo to. Ito yung dapat na tinatahak ko. So, kahit ako po yung una sa pamilya namin, magaan po. Ang sarap po sa pakiramdam. Nadama nila ang mainit na pagtanggap sa kanila ng mga kapatid. Higit sa lahat, naramdaman nila ang pagtanggap sa kanila ng Panginoon Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula sa Las Piñas City, ako po si kapatid na Edward Bibar para sa Iglesia ni Cristo News Network. Dating deboto at naging choir member sa simbahang Katoliko si Micaela Torres. Sa kabila ng kanyang mga ginagawang paglilingkod noon, hindi napapanatag ang kanyang kalooban at nagkaroon ng pag-aalinlangan sa itinataguyod na pananampalataya. Ang paghanap niya sa kapayapaan at katotohanan, ibabahagi sa atin ni kapatid na Eliza Apsay. 23 years na kinamulatan ni Micaela ang kanyang dating relihiyon. Mula sa angkan ng mga debotong Katoliko, tinuruan siya ng kanyang lolo at lola ng kanilang mga paniniwala at tumanggap ng tungkulin sa kanilang simbahan. Ang background po talaga namin is public servant po talaga yung mga lola ko. Apostle of Christ po sila. And then yung lala ko po is president po ng apostle po. And then pinasok niya po ko na mag-choir. When I was kid po. LM po, pinasok ko po yung PCM, which is Paris Children Ministry po. And then hanggang sa naabot ko po yung PYM na Parish Youth Ministry. Doon ko po sinimulan yung pagkakway ko po. Masasabing masiglang may tungkulin siya sa kanilang simbahan at aktibo sa mga aktibidad ng Iglesia Katolika. Kami po yung kumbaga, nag-aakay din po kami ng mga kabataan na gusto pong umanib sa amin, yung mga gustong mag-choir po, Bible reader, magsakristan, mga ganun po. At dahil kinagisnan niya ang pananampalatayang Katoliko, tumatanggi siya sa paanyaya ng kanyang tiyahin na dumalo sa evangelical mission ng Iglesia ni Cristo. Gayunpaman, hindi maitatago ni Micaela ang kanyang paghanga sa iglesia. Napaka-active po nila. Active po nila na sumamba sa mga tungkulin po na di gaya ng Katoliko po na pupunta lang pag sinipag ganun.
May gaya po sa ANC na talagang tungkulin po. Hanggang sa isang araw ay nagpaunlak siyang makinig sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Dito niya natuklasan ang malaking pagkakaiba ng reliyong kanyang kinamulatan. Nung napakinggan ko po, magkaiba ang pananaw ko sa iglesia sa Katoliko po. Na sa panalangin pa lang po magkaiba na sa Katoliko. Kasi sa aming mga Katoliko po dati, memorize po yung dasal, which is iisa lang po. Yung nakabase po sa rosary, yun po. Tapos napagtanto ko po na iba sa INC. Talagang naramdam mo po yung panalangan po. Napagtanto ko na hindi po dapat pala sumampa sa rebolto. Tapos narinig ko po yun sa pamamahayag. Nagkakapo ko bakit wala kayang rebolto. Isa sa mga aral sa Biblia na nakapukaw ng kanyang atensyon ang tungkol sa tunay na Diyos at ang kanyang kalikasan. Sino po talaga ang Diyos? Sa amin po kasing Katoliko, which is si Kristo po, siya yung Diyos sa amin. Na si Kristo po pala ay tao. Kaya po may mga rebolto ang Katoliko. Yung pong paniniwala namin. Tapos hanggang sa narinig ka na pong doktrina na ang Diyos ay Espiritu. Ang kanyang pag-aalinlangan sa kinamulatang pananampalataya ang nagtulak sa kanya upang lalong suriin ang mga aral ng Diyos na itinataguyod sa iglesia. Mula noon, nagsimula siyang dumalo sa mga pagsamba. Nung pagpasok ko po ng kapere, magaan po siya pakiramdam. Manahing malayo po sa kinamulatan ko. Lubos niyang naunawaan ang mga aral sa Biblia kaya naging buo ang kanyang pasya na umanib sa iglesia. Kabilang si kapatid na Micaela sa mga nasa proseso ng pag-anib ang tumanggap ng banal na bautismo. Isinagawa ang banal na okasyon sa gusaling sambahan ng lokal ng Agoo na pinangunahan ni kapatid na James Jasper Villanueva, tagapangasiwa ng distrito. Karamihan sa mga umaanib sa iglesia ay mga dating mga may relihiyon din. Kagaya halimbawa, kaanib sila sa Iglesia Katolika o kaya ay sa Protestante. At ang iba sa kanila ay may mga katungkulan pa. Kagaya noong isa sa aming nabautismuhan ngayon, siya ay isang choir member sa Iglesia Katolika. Ang tunay na dahilan kaya ang tao ay umaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat pagka narinig nila ang mga katotohanan mula sa Biblia na itinuturo sa Iglesia ni Kristo, ay lubos nilang nauunawaan ito at ganap na sinasampalatayanan para sa kanilang ginagawang paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon. Mula sa pagiging aktibong may tungkulin sa kanilang simbahan, ngayon ay nasumpungan na ni kapatid na Micaela ang katotohanan sa loob ng Iglesia ni Kristo at ang kanyang panawagan sa kanyang mga mahal sa buhay at sa mga katulad niyang namulat sa dating pananampalataya. Suriin po nila ng mabuti. Hindi pa naman po huli ang lahat eh. Kung gusto po nilang maligtas talaga, suriin po nila mga iglesia. Hindi po sa paninira ng ibang rehiyon. Ang gusto ko po na sa ating lahat, maligtas po tayong lahat. Gusto ko po na suriin nila kagaya ko. Mula po rito sa Agoo, La Union, ako po si kapatid na Eliza Absay para sa Iglesia ni Cristo News Network. Walang humpay na ipinalalaganap ng mga kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Bislig City, Surigao del Sur ang dalisay na ebanghelyo. Kaugnay nito, nagsama ng mga panauhin ng mga kapatid sa lokal ng Barcelona sa isinagawang evangelical mission sa kanilang bagong gusaling sambahan. May hatid na balita si kapatid na Jeff Ginto. Labis ang kagalahang nadarama ng mga kapatid sa lokal ng Barcelona sa Distrito Eclesiastico ng Bislig City, Surigao del Sur nang italaga sa ating Panginoong Diyos ang kanilang bagong gusaling sambahan.
Ipinagpapasalamat ng mga kapatid ang masaganang pagpapala at biyayang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanila. Ginagawa po natin ang pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang dako ng mundo, maging dito po sa amin sa liblib na dako po, bilang pagtugon po sa utos ng ating Panginoong Diyos na ipalaganap po ang kanyang mga salita. Sa kauna-unahang pagkakataon po, pagkatapos ng pagtatalagan ng gusaling sambahan, ay isasagawa po sa lokal na ito ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Nalubos ang kagalakan ng mga kapatid sa mahalagang araw na ito nang muli silang nagkasama-sama at nagkaisang tinungo ang mga lansangan upang mamahagi ng libreng sipi ng Pasugo, God's Message Magazine at mag-anyaya ng mga tao upang dumalo sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isasagawa sa kanilang bagong gusaling sambahan. Nagagalak din ang mga naanyayahang panauhin dahil sila'y nabigyan ng pagkakataong makapasok sa bagong gusaling sambahan at makapakinig ng mga aral ng Panginoong Diyos. Napansin ko na mas formal, magkaiba yung babae tsaka lalaki. Walang maingay, tahimik lahat, pos nakatuon talaga. Mahalaga po yung mga aral, yung tulad ng pagsunod kay Kristo. Yun po yung isang mas dapat susundin. Masaya po ako dahil marami akong naimbita. Patuloy po akong mag-anyaya, kaya ko to ginagawa para marinig nila ang mga aral ng Diyos sa Iglesia ni Cristo, para matamo nila ang kaligtasan. Ang mga kapatid at may tungkulin sa Distrito Eklesyastiko ng Bislig City, Surigao del Sur ay laging nagkakaisa sa gawaing pagpapalaganap dahil pinakahahangad nilang maibahagi sa marami pang tao ang pagkaunawa sa mga aral ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa Distrito Eklesyastiko ng Bislig City, Surigao del Sur, kapatid na Jeff Quinto para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa Distrito Eklesyastiko ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, buong kalugurang ipinag-anyaya ng mga kapatid sa lokal ng Igpit ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos na bahagi ng paggunita sa anibersaryo ng kanilang lokal. Si kapatid na Casey Poliran para sa iba pang mga detalye. Ang lokal po sa Igpit para po ipagdiwang ang anibersaryo sa lokal, nagbuhat og mga pamamahayag sa mga pulong sa Dios na gipangasiwaan sa amo ang tagapangasiwa sa distrito, si Igsoon Alnorfo Orada. Bililhon po sa lokal, sa tanan iglesia, ang paghinumdom, pag-celebrate sa anibersaryo para po makahinumdom po ng mga igsoon sa unsang pamaagi sila nagsugod, isip lokal, o unsa ang paglambo sa lokal, sa Igpit, bago, o taman karon, unsa po ang kahimtang sa ilahang pagtuo. Nagsagawa ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos ang lokal ng Igpit, Distrito Eklesyastiko ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental sa kanilang gusaling sambahan. Gaya ng ibinahagi ni kapatid na Nel Carlo Beriano Jr., destinado ng lokal, ang aktibidad ay kabilang sa kanilang paggunita sa anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang lokal. Ang gibuhat po na pamamahayag karong gabi kay naghatag kini og inspirasyon sa mga igsoon. Bililhon po para sa tanang mga igsoon na moapil sa ingani ng mga aktibidad. Una po kini ang gusto sa atong Ginoong Dios. Nagitudlo sa ato ang pagdumala, Igsoon Eduardo V. Manalo, na ang tanan ng mga igsoon mahimong aktibo sa tanang buluhaton sa mga pagsamba o sa gibuhat sa lokal nga mga pamamahayag sa mga pulong sa Dios. Kabilang sa mga kapatid na nakipagkaisa ay si kapatid na Erlinda Fabroa, isang may tungkulin sa lokal. Ipinahayag niya kung bakit mahalaga na magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo ang mga hindi pa kaanib sa Iglesia.
Saya ang mga igsuon nga nakilahok sa maong gawain. Tungod kay daghan na himong bisita po. Kung ang mga igsuon nagtambong. Mahimong importante nga mahimo silang bisita tungod kay magsusi sila kung unsa ang Iglesia ni Cristo. Sa padayon natong pakighiusa sa maong gawain nga gilusad sa pagdumala o kinisugo sa Ginoong Dios para daghang maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, nakikita ang sigasig at aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tunay ang kanilang pagpapahalaga sa mga gawaing ito sapagkat nais nilang makapag-anyaya ng mga panauhin upang sila rin ay tamuhin ang kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Mula po rito sa Cagayan de Oro City, ako po si kapatid na Casey Puliran para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, panibagong tagumpay ang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa Distrito Eklesyastiko ng Santa Rosa City, Laguna sa formal na pagkatatag ng lokal ng San Antonio. Magbabalita si kapatid na Lorraine Sevilla sa idinaos sa unang pagsamba sa Panginoong Diyos doon. Masayang sinalubong ng mga kapatid ang isang natatanging biyaya mula sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kauna-unahang pagsamba ng lokal ng San Antonio sa distrito ng Santa Rosa City, Laguna. Ang makasaysayang pagsambang ito ay pinangunahan ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Eric Jaratan, sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos, lalong pinatibay ang pananampalataya ng mga kapatid at pinaalalahanan silang manatiling matatag, masigla sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at lubos na nakikiisa sa lahat ng mga gawain ng Iglesia. Ang pagtatatag ng lokal na ito ay bunga ng patuloy na pagsisikap sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at ng walang sawang pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia sa espiritual na kapakanan ng mga kaanib. Nagpahayag naman ng taos-pusong pasasalamat ang mga kapatid sa Panginoong Diyos at sa pamamahala ng Iglesia dahil sa kabiyayang kanilang tinanggap. Unang-una, ang pagtulong namin sa mga gawain dito at pangangailangan dito sa lokal ng San Antonio, kung anuman ang mga kailangan, ipagkakaloob namin. Yan ay amin ng tungkulin na ipinangako na hindi namin tatalikuran. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa mga biyaya at patnubay na ipinagkakaloob nila sa amin. Kami, ng buong pamilya ko, mga anak ko, mga aming mga apo, laging nananalangin sa Kanya at humihingi ng patnubay. Hindi kami tatalikod. Lalo namin gagawin ang makabubuti sa Iglesia. Napakahalaga po para sa amin ang pagkakatatag ng lokal ng San Antonio sapagkat dininig ng Ama ang panalangin ng bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng pakikipagkaisa namin sa mga aktibidad na nilulunsad ng ating pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. At taos-puso naming pinagpapasalamat na kami po ay ginagabayan ng pamamahala. Sa pamamagitan po ng mga pagpapanata sa ating Panginoon Diyos ay doon po namin ay papakita yung pagtitiwala namin sa Kanya at yung paggabay niya sa amin at sa aming sambahayan, biyaya ito para sa amin. Para po sa mga kapatid ay ang katatagan, ang kasiglahan, lalo na po sa kanilang pananampalataya, para ho maipagpatuloy ang mga paglilingkod sa Diyos. Ang ganito pong pagkakataon ay nagbibigay po sa mga kapatid ng malaking kagalakan para po patuloy kaming makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang kagalakang nadama ng mga kapatid ay naging inspirasyon upang lalo pang pag-ibayuhin ang kanilang pananampalataya at pagtupad sa kanilang mga pananagutan bilang mga kaanib ng Iglesia. Magiging katuwang sa pagsulong ng mga gawaing pagpapalaganap upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga salita ng Diyos na magdadala sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagpapalang ito, higit na tumitibay ang pananalig ng mga kapatid na patuloy na pinapatnubayan at pinagpapala ng ating Panginoong Diyos ang kaniyang Iglesia.
Mula po rito sa lokal ng San Antonio, Distrito Eclesiastico ng Santa Rosa City, Laguna, ako po si kapatid na Lorraine Sevilla para sa Iglesia ni Cristo News Network. Susunod sa Iglesia ni Cristo News Live. Ang 50th anniversary celebration ng mga kapatid sa lokal ng Burnaby, Distrito Eclesiastico ng British Columbia. We've all seen it. Everyone just giving their 2 cents in front of a computer. But what have you done offline to help? When we reach out in person, we can see how much of an impact we can really make. While we never expect anything in return, the positive effects of volunteering benefit everyone. How? Let's take a look. One of the best ways to strengthen bonds with friends and family is to commit to an activity together. In the process, you'll meet new people and expand your network. Doing so develops your social skills, and branching out to make more connections becomes easier. It can combat depression and counter various negative emotions through the connections you make with others. Ever feel like changing the course of your career, but not wanting to make a commitment to it? Volunteering can help you try different paths without the long-term commitment. Plus, the skills that you receive from these opportunities can help you in your career later. Volunteering is a two-way street. We give, and in the end, we receive as well. Receive inspiration. Receive confirmation that what we do matters. That following God's command to love our fellow man matters. Your contribution matters. So, what will you do? In our news outside the Philippines, the local congregation of Burnaby in the Ecclesiastical District of British Columbia marks its golden anniversary of establishment. Brethren look back at God's unfailing love and guidance throughout the years. Sister Myrtle Aligado has the story. Proud, happy. It is a momentous moment for us. 50 years. The blessings of God is always there. So grateful that I'm able to reach this 50th anniversary. A series of special events marking a historic milestone in the Ecclesiastical District of British Columbia as members here commemorate the 50th anniversary of the local congregation of Burnaby. Starting with a special worship service that was held in the House of Worship of Burnaby and led by District Supervising Minister Brother Glendo Baitan, who also read a letter from the Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Members from the congregations of Surrey and Victoria were also connected via video conferencing, with all in attendance once again inspired and uplifted by God's words. To all members, local congregation of Burnaby, Ecclesiastical District of British Columbia, my beloved brothers and sisters in Christ, with sincere gladness, I extend my heartfelt greetings to you on the golden anniversary of your local congregation, a profound testimony to His enduring promises to us, His people. Praise be to Him. Your brother in the Lord, signed by our dearest Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. A time of sufferings that will begin
the whole worship service. It's been very unforgettable. The lesson today gave us the hope that even with all these challenges, we will still be able to overcome them, and we will still be able to endure and hold on to our faith. It's so nice for the church administration to remember us as we celebrate 50 years of the anniversary of our congregation. Give everything to Almighty God and trust Him. God will always provide everything. We are so happy, most especially the words of our Lord God that serve as our guiding light. It's so evident the faith of our brethren, and praises be unto our Lord God. Our local congregation continues to join in the Parade of Victories. As the first local congregation on Canada's West Coast, the Congregation of Burnaby laid the groundwork for generations of faithful members and the continued expansion of the church throughout British Columbia. Prior to arriving at this significant moment, these pioneers, like Edna, had to overcome challenges faced in those early years. So many challenges back in the day when we did not have any house of worship, then we would be renting halls, or even we held our first worship service in a hotel. So it was really difficult. I arrived here in 1975 and we just had our community prayer. And then after that, when we are gathered together, maybe about 12 of us, we just go to Seattle to have our worship service there. But their services and their faith in the Almighty God never faltered. We know that God is guiding us from the very start. Starting from very few, God allowed a lot of brethren to continue coming and make it a local. 50 years is a long time. You have to overcome all the challenges. God's blessings is with us every day, and we choose, me and my wife and my family, we choose to continue serving. God is really good to us, and that's why He has allowed us to come to this point in time. I am more determined to hold on to the faith until the very end. As members reflected on God's abundant blessings throughout the years, the events continued with a holy baptism. Through which more individuals were added to the Church of Christ. Once again held in the House of Worship of Burnaby and led by Brother Glendo Baitan, District Supervising Minister, candidates for baptism were thankful to reach this blessed day. Those who are newly baptized in our inter-district, we will continue to guide them to reach spiritual maturity. The anniversary celebrations continued as members gathered once again, this time through a musical presentation offering original Christian music in praise and thanksgiving to the Almighty God. Held at Massey Theatre in New Westminster, the performances were entertaining and uplifting, and the performers were inspired to offer their talents to glorify God. We feel so happy, excited to be part of this celebration. We have high respect to the first members of our local of Burnaby because they are truly inspiring of their dedication and their unity. It was for the glory of God, so we were really happy for it. For Matthew, he was grateful for this experience as the conductor for the orchestra. I never saw myself in this kind of position where I would teach, but it's actually really endearing seeing the kids follow my lead and learn this music. It's really a great blessing, and I think it's also our duty to continue to keep spreading the truth, and what more to do that with music. I felt the presence of God. He inspired us through these spiritual songs that were rendered in 1989.
I was fortunate enough to have witnessed the dedication of the chapel here in Burnaby. Burnaby has flourished. And now the Church of Christ here has spread throughout the province of British Columbia. All because of God's help and guidance. No matter what happens, we will continue to uphold our membership until the very end. Looking toward the continued growth of the church here, the ecclesiastical district also held evangelical missions, helping introduce more people in British Columbia to the true teachings. Venues across the district serve to enlighten invited guests in the houses of worship of Victoria, Burnaby, and Surrey, and in the place of worship of Vancouver West. Reaching the 50th anniversary of the local congregation of Burnaby is indeed a meaningful milestone because this occasion manifests God's loving kindness and deliverance. This milestone serves as our inspiration to become even more dedicated and active in our services to our Lord God and to our Lord Jesus Christ. As the Ecclesiastical District of British Columbia celebrates Burnaby's 50th anniversary, members remain deeply thankful to the Almighty God for His abundant blessings throughout the decades. Through occasions like these, they are further inspired to stay united in faith, love, and devotion in serving the Almighty God. From Burnaby, British Columbia, Myrtle Aligato for the Iglesia ni Cristo News Network. Our next story takes us to the Ecclesiastical District of San Diego County, where brethren come together in a meaningful demonstration of kindness and compassion by taking part in a blood donation drive spearheaded by the Felix Y. Manalo Foundation. Brother Reggie Beltran tells us more. Today's activity is the FYM Foundation Blood Donation Drive, and here in the District of San Diego County, California, in our area, to set up 2 sites. We actually have 2 locations, Temecula Valley as well as National City. In both areas, one and the same eagerness was evident among the brethren as they arrived early. Immediately, they went to registration, then proceeded to health screening, in which a mini physical, like checking one's temperature, blood pressure, pulse and hemoglobin levels, were conducted. Once cleared or proven fit to donate, they will right away start donating blood. It only took the brethren just a few minutes. And also, it didn't last long to see bags after bags filled with blood, which pleased both the donors and medical professionals who oversaw the said activity. To donate blood and participate in this momentous occasion, which is really important because we have a national shortage of blood supplies here in the United States, actually worldwide. Extending help like this will be carried on by members of the Iglesia ni Cristo Church of Christ now and going forward. To be able to give back to the community, it's a way for them to not only feel good about helping others and doing community service, but it's also a commandment of God to be able to extend a helping hand to others. And that's really the mission of the foundation, to be able to help mankind. I'm Brother Reggie Beltran for the Iglesia ni Cristo News Network. Please stay with us. Iglesia ni Cristo News Live will be right back.
Ang mga paborito ninyong INC radio programs ay mapapanood na rin sa INC TV. Health Matters, Sabado alas 7 ng umaga. Let's Take a Break, Sabado alas 8 ng umaga. Isang tinig, isang himig, Sabado alas 2 ng hapon. Kaya naman subaybayan ang napapakinggan mo na sa radyo, mapapanood mo na rin sa telebisyon ninyo tuwing Sabado. Nagbabalik ang Iglesia ni Cristo News Live. Sa pagsusulong ng malusog at masiglang pangangatawan na magagamit sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, nakipagkaisa sa physical fitness activity ang mga kabatid sa Distrito Eclesiastico ng San Jose, Mindoro Occidental. Alamin natin mula kay kapatid na Denise Aguilo ang mga detalye. Magandang gabi, kapatid na Denise. Maraming salamat po, kapatid na Jem. Pinatunayan ng mga kapatid sa distrito ng San Jose, Mindoro Occidental ang kanilang pagpapahalaga sa mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pagdalo sa isinagawang fun walk at physical fitness na ginanap sa Aroma Beach. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kapatid mula sa mga kapisan ng pansambahayan ng Buklod, Kadiwa at Binhi na masayang nakiisa sa iba't ibang fitness routines at sayaw na inihanda ng mga organizer. Layunin ng aktibidad na hikayatin ng mga kapatid na pangalagaan ang kanilang kalusugan at pangangatawan upang higit silang maging masigla at malakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at sa iba't ibang gawaing paglilingkod sa Panginoong Diyos. Masiglang pinangunahan ng mga kapatid mula sa iba't ibang kapisanan ang mga ehersisyo at dance routines na nagbigay ng kasiyahan, sigla at pagkakataong lalo pang mapatatag ang samahan at pagkakaisa ng mga kapatid. Ayon sa mga dumalo, naging makabuluhan ang aktibidad sapagkat hindi lamang nito na pangalagaan ng kanilang kalusugan, kundi nakapagbigay rin ito ng inspirasyon at dagdag na lakas upang patuloy na maglingkod sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad na itinataguyod ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, higit na naipakikita ang pagmamalasakit sa kapakanan ng mga kapatid at ang patuloy na pagpapatibay ng kanilang pagkakaisa at pananampalataya. At yan po muna ang mga huling pangyayari dito sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Ako po si kapatid na Denise Aguilo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat, kapatid na Denise. Samantala, matagumpay na isinagawa ang moving up ceremonies ng mga batang nagsipagtapos sa pre-kindergarten program ng New Era University sa Distrito Eclesiastico ng Rizal East. May balitang hatid si kapatid na Yves Espedido. Isinigawa ang pagtatapos ng mga kabataan sa PKP o Pre-Kindergarten Program dito sa distrito ng Rizal East sa iba't ibang lokal sa pangunguna ng kapatid na Novo Africano, ministro ng Ebanghelyo at ng mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan ay matagumpay na naisigawa ang nasabing aktibidad. Kitang-kita sa mga magulang at mga bata na dumalo ang saya sa kanilang pagtatapos. Para sa mga magulang, napakahalaga para sa kanila ang ganitong aktibidad sapagkat ang kanilang anak ay naihahanda sa pag-aaral at nagkakaroon ng karagdagang karunungan na totoong nakakatulong sa kanilang mga anak. Opo, napakasaya na napasama po yung aming mga anak sa nagtapos na yung PKP. Nagpapasalamat kami lalo na po dun sa mga guro, sa mga may tungkulin na nakabahagi, nakatulong po sa aming mga anak, nakapagdagdag po ng kaalaman. Nagpapasalamat na po kami sa ating tagapamahalang pangkalatan, kapatid na Eduardo Manalo po, at sa New Era University sa paglulunsad ng ganitong gawain pre-kindergarten program para sa mga kabataan na maturuan sila sa ganitong bulang po. Hindi lang kaalaman ang nakuha ng mga bata, kundi maging ang bagong kaibigan. Kaya kitang-kita sa mga kabataan ang saya sa panahon pa lamang na sila ay nagsisipag-aral hanggang sa kanilang pagtatapos. Masayang-masaya po kasi ito po ay first time ko na magturo
First time ko po na mag-PKP and uulitin ko siya sa mga susunod pang taon. And masaya-masaya po sa mga bata, lalo na po yung mga first time po talaga nila na mag-aral. Ang fulfilling po sa part namin ng mga teachers na because of us, natuto po silang magsulat, magbasa. Kasi no first day po, as in, hindi pa po sila aware sa mga letters, sa mga numbers, hindi pa po nila kayang isulat yung pangalan nila. Pero kahit po kaunti lang yung time ng PKP, like 8 weeks lang po, natuto po yung mga bata na magsulat ng pangalan at mag-identify po ng letters and numbers, colors, at lahat po ng kailangan nilang malaman para po ready na po sila for this school year sa big school. Para sa mga magulang, kaanib man o hindi sa iglesia, ay lubos nilang ipinagpapasalamat sa pamamahala ng iglesia na may ganitong programa para sa kanilang mga anak. Nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sapagkat nagtatakda po sila ng ganitong mga aktibidad, ang PKP o Pre-Kindergarten Program, na totoong nakatutulong sa mga kabataang Iglesia ni Cristo o kahit hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, para sila po ay maturuan ng mga kaalaman para po sa kanilang paghahanda sa kanila pong gagawing mga pag-aaral. Mula po dito sa lalawigan ng Rizal, ako po si kapatid na Yves Afina Espedido para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa tagpong ito, ibabahagi naman sa atin ni kapatid na Lemuel Tino ang moving up ceremonies ng pre-kindergarten program sa Distrito Eclesiastico ng Ilocos Sur. Buong galak at pagmamalaki na nagmartsa ang mahigit 100 bata na lumahok sa moving up para sa pre-kindergarten program ng New Era University sa distrito ng Ilocos Sur na ginanap sa Kawayan Farmers Convention Center. Dinaluhan ito ng mga magulang, guro at iba pang mga kapatid bilang pagsuporta sa mga batang matagumpay na nakakumpleto ng programang naglalayong ihanda sila sa kanilang pagpasok sa paaralan. Sa isinagawang programa, binigyang diin ng tagapangasiwa ng distrito ang kapatid na Miamino Miklat na ang mga programang tulad nito ay bahagi ng pagmamalasakit ng tagapamahalang pangkalahatan sa mga bata at kanilang mga magulang sapagkat nakatutulong ito sa lalo pang pagpapaunlad ng kanilang kaalaman. Ang mga programang tulad nito ay naghahanda sa mga bata bago ang kanilang formal na pagpasok sa paaralan upang malinang ang kanilang mga kasanayan at pakikisalamuha sa kapwa. Ako ay masayang-masaya dahil aside na talagang ako po ay guro by profession, ay naibahagi ko ang aking kalaman at mga talento sa mga batang maliliit. At aside from that po, naipakita ko lalo na sa mga magulang at na hindi naman po natin kapanampalataya, maibahagi sa kanila, maipakita na may ganito tayong mga aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lubos naman ang pasasalamat ng mga magulang sapagkat naging makabuluhan at produktibo ang panahon ng bakasyon ng kanilang mga anak. Bukod sa mga kaalamang natutuhan ng mga bata, sa kabila ng kanilang musmos na edad ay naging pagkakataon din ito upang sila'y magkaroon ng bagong kaibigan, makabuo ng magagandang alaala at malinang ang kanilang kakayahan na maging kapaki-pakinabang sa nalalapit nilang pagpasok sa paaralan. Nagpapasalamat po kami sa pamamahala ng Iglesia po dahil may ganito pong programa. Dahil po dito, may karagdagang natutunan po ang aming mga anak. Inilunsad po ito ng ating tagapamahalang pangkalahatan sa layunin po na lalong makatulong sa mga bata. Hindi lang po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maging sa mga hindi po kaanib nito. Napakarami pong bata ang nakinabang sa ganitong programa po ng tagapamahalang pangkalahatan sa pagkasangkapan din po nila sa New Era University. Kausa-puso po ang aming pagpapasalamat sa aming tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, at maging sa pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Manalo, sa paglulunsad po ng ganitong mga aktibidad. Mula po rito sa Ilocos Sur, ako po si kapatid na Lemuel Tino para sa Iglesia ni Cristo News Network.
Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa mga aktibidad na aktibong nilalahukan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga programang Ibalita ang Pagliligtas alas 12 ng tanghali at The Good News tuwing alas 10:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules ng gabi. Sa pangalan po ng nakasama naming sign language interpreter na si kapatid na Jordan Ibanez, ng mga INC News correspondent sa iba't ibang panig ng mundo, at ng mga nakasama po naming technical and production team. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Zember Zaga. Magandang gabi po.